Ang banal-banal ng pastor mo. Wala kang maipintas. Ang aral ay mali, impyerno punta mo doon pagka ganun. Sorsogon City, nandun si kapatid na Roland Antonio. Go ahead, Sorsogon, please. Opo, kapatid na Daniel, kapatid na Eli, salamat po sa Diyos. Ang magtatanong po dito sa Sorsogon ay si kapatid na Proseso Digno, isa pong member ng INC. Siya po ang unang magtatanong po. Magandang gabi, Eli. Itatanong ko lang po yung sa translation ng Gawa 20:28, ang Iglesia ni Cristo. Pag nagbabasa po ko ng Biblia, karamihan Iglesia ng Diyos. Alam mo kapatid, kaya nga ang ginagamit ninyo yung lamsa. Yung lamsa na hindi naman kasintibay ng mga Greek at Hebrew Bible. Alam naman natin ang maraming mga Biblia na mga original manuscripts were written in Greek and also written in Hebrew. Ang pinakamatatandang Biblia sa mundo ngayon were written mostly in Greek. Kagaya nung mga oldest manuscripts of the Bible, which is the Oxyrhynchus Papyrus, the Codex Sinaiticus, the Codex Vaticanus. Yan ay mga pangunahing mga Bibliang written in Greek. Ang mga Bibliang written in Greek, ang nakalagay, Church of God, which He hath purchased with His own blood. Ang sabi sa Tagalog, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang pilosopiya dyan, wala naman kang dugo ang Diyos Kaya dapat dyan, iglesia ni Kristo dahil siya ang meron sariling dugo. No? Pamimilosopya yon. Kasi ang nakasulat, iglesia ng Diyos na binili niya. Ang tinutukoy nung niya, hindi ang Diyos. Ang tinutukoy yung bumili na si Kristo. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit binili niya ng kanyang sariling dugo ang iglesia ng Diyos? Kasi mahal ni Kristo ang iglesia. 5:23 ng Efeso, kapatid na Daniel. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kaniyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. Kung paano yung lalaki sa babae, inuutusan ng Diyos na umibig sa kanyang asawa, siya ang pangulo ng kanyang asawa, gano'n naman si Kristo, pangulo ng iglesia, na iniibig naman niya ang iglesia bilang kanyang asawa. Yung iglesia at si Kristo, kumakatawan sa mag-asawang espiritual na pinagsama ng Diyos. No? Basahin natin ang 5:30 ng Efeso. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kaniyang katawan, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina, at makikisama sa kaniyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila, datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. Ayan, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ang tunay na kahulugan ng salitang, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito'y dakila. Ang sinasalita ko'y ang tungkol kay Kristo at sa iglesia. Kaya ang magkaisang laman, si Kristo at ang iglesia, parang lalaki at babaeng pinagsama ng Diyos. Ayon sa hiwagang itinuturo ni Apostol Pablo. Ngayon, lalabas dito sa sinasabing itong hiwaga ni Apostol Pablo, hindi si Kristo ang may-ari ng iglesia. Bakit? Ang may-ari, yung nagtali kay Kristo at saka sa iglesia. Ang iglesia talaga sa Biblia, iglesia ng Diyos. Sino ang ulo? Si Kristo.
Alin ang katawan? Ang iglesia. Kaya iglesia ni Kristo. Maling konklusyon. Bakit? Ang may-ari ba ng katawan yung ulo? Basahin natin sa Efeso 2:16. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Pinagkasundo silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng katawan eh. Siya nga ang pumorma nun eh. Mula yung ulo, pati yung body, ang nagporma nun ang Diyos. Unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yun, maliwanag. Ang bumuo ng katawan, kaya ang tawag ni Pablo, katawan sa Diyos, kasi ang bumuo ng katawan, ang Diyos. Pwede mo masabihin, katawan sa tao. Nakasalat sa Biblia, katawan sa Diyos eh. Ang may-ari ng katawan ng Diyos. Siya nga ang bumuo ng structure eh. Nilagyan niya ng ulo yung katawan at yun ang tinatawag ngayon na iglesia. Ang iglesia ay ang katawang may ulo. Hindi katawan lang, kundi ang tunay na iglesia sa Biblia, ang katawang may ulo. Ang ulo si Kristo, ang may-ari ay ang Diyos. Ang kabuuan ng katawan mula sa ulo hanggang sa paa ay ang Diyos ang may-ari. Kaya iglesia ng Diyos. Yun ang lohika ng Biblia. Yun ang konteksto ng buong Biblia, kapatid. Na ang may-ari ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Basahin natin ang Hebreo 3:4. Sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Ang nagtayo ng lahat ng bagay, lalo na ang iglesia, ay ang Diyos. Nung sabihin ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia, kaninong salita yung itatayo ko aking iglesia? Basahin natin ang 12:49 ng Juan. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Ang ginagawa at sinasabi ni Kristo may kinalaman sa utos, ang Ama ang nagbigay nun. Salita ng Ama yon. Mula pa sa panahon ni Moises, yun na ang hula kay Kristo. Deuteronomio 18:18. Aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuutos sa kanya. Kita mo, lalagay ko, salita ko sa propeta na yon. Ang tinutukoy dyan si Kristo eh. Palilitawin ko isang propetang gaya mo, Moises, sa gitna ng iyong mga kapatid. Ilalagay ko aking salita sa bibig niya. Sino ang kinatuparan niyan? Gawa 3:22 at 20. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At upang kaniyang suguin ang Kristo na itinalaga sa inyo, na si Jesus. Ang propetang yon na tinutukoy ni Moises ay si Kristo Jesus. Lalagyan ng Diyos ng kanyang mga salita sa bibig niya. Kaya kung mapapansin mo, kapatid na proseso, no? Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung salita na yon, salita ng Ama yon. First person, sinasabi ko sa'yo. Yung first person na nagsasalita, sinasabi ko sa'yo. Pedro, second person si Pedro, na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, third person na yon, itatayo ko ang aking iglesia. Salita ng Ama yon. Bakit? Sa ibabaw ng batong ito. Kasi kung si Kristo nagsasalita nun, dapat sabi niya, isasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ako, itatayo ko aking iglesia. Sana ganon, ano? Hindi. Ang nagsasalita bilang first person, ang Ama. Sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito,
Third person. Second person si Pedro. Itatayo ko ang aking iglesia. Ang tawag ng mga apostol, iglesia ng Diyos eh. Yung sinasabi sa Roma 16, hindi naman opisyal na pangalan yun eh. Hindi opisyal na pangalan yun. Plural nga yun eh. Wala naman sa English na Church of Christ eh. Nakalagay, Churches of Christ, mga iglesia ni Kristo. 16, basahin natin ang Roma, kapatid na Daniel. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ayon, lahat ng mga iglesia ni Kristo. Hindi naman pangalan na opisyal yun dahil plural eh. Lahat ng mga iglesia ni Kristo. Asan ba yung mga iglesia ni Kristo na bumabati sa Roma? Basahin natin sa Galacia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Ang mga iglesia sa Judea, yun ang pawang kay Kristo. Iglesia sa Judea. Alin ba yung iglesia na nasa Judea? Ano? Na pawang kay Kristo. At ano ang pangalan nun? Basahin natin ang 8:1 ng Gawa. At si Saulo ay sumang-ayon sa kanyang pagkamatay, at ng araw na yaoy nangyari ang isang malaking pag-uusig laban sa iglesia na nasa Jerusalem. At silang lahat ay nagsipangalat sa lahat ng mga dako ng Judea at Samaria, maliban na sa mga apostol. Ang pag-uusig na nangyari sa Jerusalem, nangalat ngayon yung mga alagad, napunta sa Judea, napunta sa Samaria. Ayon, maliban na lang sa mga apostol. Ano ba yung iglesyang nangalat? Napunta sa iba-ibang lugar. Ang iglesia ng Diyos, hindi iglesia ni Kristo. Bakit? Iglesia ng Diyos sa Corinto. Iglesia ng Diyos sa Thessalonica. Iglesia ng Diyos sa Judea. Pero yan, pawang kay Kristo. Ibig sabihin, nasa ilalim ng administrasyon ni Kristo. Kasi si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero para sabihin mo, ang may-ari ng iglesia, si Kristo mismo, hindi. Ang may-ari ng iglesia, yung Diyos na nagporma ng iglesia. At siya rin ang nagtayo. Nung sabihin ni Kristo, tatayo ko aking iglesia, salita ng Ama yun, lumalabas lang sa bibig ni Kristo. Kaya nang isulat ng ebanghilistang si San Lucas, yung salita ni Pablo, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos. Bakit iglesia ng Diyos? Ang Diyos talaga may-ari nun eh. Na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Yung salitang binili niya, hindi na tumutukoy sa Diyos yun. Ang tumutukoy na ron, yung kay Kristo, binili niya ng kanyang sariling dugo. Si Kristo naman talaga ang bumili ng dugo sa iglesia. Basahin natin ang Apokalipsis sa 5:9. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Tamo binili mo sa Diyos. Kanino mo binili? Sa Diyos. Kaya sa Diyos talaga yun eh. Kaya nga iglesia ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo eh. Kaya nga ka naging iglesia ni Kristo eh, kasi binili na ni Kristo. Ay, mali ka ako, logic mo. Halimbawa, bumili ka ng talaba, nung bilin mo ba ang tawag na Pedro? Ang tawag doon, talaba ni Pedro. Di ba? Di naman nababago ang pangalan nung binili mo eh. Nalalagay lang yung pangalan mo. Halimbawa, bumili ka ng aparador. Anong tawag na yun? Pedro na yung aparador? Hindi. Aparador ni Pedro. Kasi ikaw nga bumili eh. O, di ba? Kaya sa Biblia, binili mo sa Diyos. Hindi iglesia ng Diyos. Binili niya ng kanyang sariling dugo. Napailalim ngayon sa pamamahala ni Kristo. Kaya ang iglesia ng Diyos, tinatawag sa Biblia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. No? Hindi iglesia ni Kristo. Basahin natin ang 2:14 ng unang Tesalonica. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. So, iglesia ng Diyos pa rin, hindi iglesia ni Kristo. Iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kasi yung mga iglesia ng Judea, pawang kay Kristo yon.
Yung iglesia ng Judea na pawang kay Kristo ang bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik. Ano pangalan nun? Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo. Iglesia ng Diyos nasa Judea kay Kristo Jesus. Hindi nawawala yung pangalang Iglesia ng Diyos. Sana intindihan mo, kapatid, na proseso, ano? Inalulungkot ko lang na wala tayong maraming masyadong oras para liwanagin ko sa iyo ang maraming bagay tungkol dito. At inaanyayahan din po kita sa ating mass indoctrination. Makinig po kayo ng doktrina, pagkumparahin nyo lang. Sana loobin ng Diyos, kapatid, na proseso, maintindihan mo ang ibig kong sabihin. At sana samahan ka po ng Panginoon. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Explain to me the truth about Noah's Ark. Kasi nabasa ko ito, marami na rin mga expeditions na nangyayari doon na nasadsad sa Mount Ararat. Am I right, Brother Eli? Sabi po yan ng Biblia, hindi po sa Mount Ararat. Saan po? Nasadsad po siya sa mga bundok ng Ararat. Ganito po yun. Meron pong Cordillera Mountain Ranges, di po ba? Yeah. But it's not only one mountain. It's a range of mountains. Sa Biblia po, ang sinasabi, sa mga kabundukan ng Ararat. Hindi sa bundok Ararat. Pakinggan niyo po sa Henesis 8:4. At sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan, ng ikalabimpitong araw ng buwan, sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Sa English, And the ark rested in the 7th month, on the 17th day of the month, upon the mountains of Ararat. ayan. So makikita po natin, ito'y maraming mountain. Walang definite place na sinabi, pero karamihan po yun, parang mountain range. Ganun po yun. Where does the problem come in, Doctor? So, bakit walang may pakita na kahit man lang isang part, kagaya kasi laki man lang sana ng isang matchstick, ito ang parte ng Noah's Ark para maniwala ang mga tao. Ganito po yan. Meron naman tayong mga fossil remains na tinatawag o carbon-14 dating to show that that is really true. So how can you make me believe na talagang totoo yun? Ganito po yun. Our Lord Jesus Christ, after so many centuries later, have spoken of Noah. Di po ba? Let us read from Luke 17, verse 26. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Nagsasalita po rito si Kristo. Kung paano nangyari sa kaarawan ni Noe, ganun din ang mangyayari sa kaarawan naman ni Kristo. Anong mangyayari? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Ako sa akin po, sapat na ito Doctor. Our Lord Jesus Christ Himself, after so many centuries, have spoken of the Ark of Noah. And because it is the word of our Lord Jesus Christ, kahit wala akong makitang ebidensya, naniniwala na ako na talagang mayroong barko ni Noe. Pero hindi po sapat yun, kapatid. Hindi sapat yun. We will be, maaari kong sabihin na hindi tayo masyadong scientific-minded pagka naghanap tayo ng kapiraso sa daong ni Noe. Considering na yun po'y gawa sa sasakyan na yan, sa kahoy na gopher. Ang gopher po, isang magaang na kahoy, pero matibay, pero magaang, na very suitable sa paggawa ng isang floating wooden vessel. Considering that is so many thousands of years ago na nangyari na yon, it is possible na wala na tayong makita. Kasi nag-undergo ng process of oxidation no? Pero hindi po yun ang batayan ko Ang batayan ko ito Sabi ni Kristo dun sa mga Eskriba at Pariseo, kailangan ba kaming bumuwis kay Cesar? Pakita nyo nga sa akin yung salaping pambuwis. Sabi niya. Pinakita sa kanya ang isang dinaryo. Ano nakalagay sa dinaryo? Ano nakalagay dyan, sabi ni Kristo? Kaninong larawan ang nariyan? Kay Cesar, sabi ng mga Hudyo. O kung gayon,
ibigay nyo kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Di meron po palang coin na ang nakalagay na inscription, yung larawan ni Cesar. Sino ba ang Cesar sa panahon ni Kristo? Dalawa po. Si Cesar Tiberius at saka si Cesar Augustus. Kamakailan nakahukay ng mga coins bearing the picture and the image of Cesar Tiberius and Cesar Augustus. Pakilagay mo nga sa screen. Ayan. Cesar Augustus, saka Cesar Tiberius. So may physical evidence tayo na ang sinasabi ng Biblia totoo tungkol kay Kristo. At nagkapalad po ako. Meron akong kapalarang nakuha ng isa sa mga coins na mayroong larawan ni Cesar Augustus at saka ni Cesar Tiberius. Ito po. You can examine them. So we have physical evidence before us to prove that what our Lord Jesus Christ says is the truth. Now, the very same Jesus Christ was the Christ who have spoken of the Ark of Noah. Ayan. Pero, ang isang bagay na dapat nating maintindihan doon, kapatid, ako hindi ako naniniwala dito basta agad eh. Meron pong expedition na ginawa, yung ibang biblical scholars, they claim na nakakuha sila ng kapiraso. Merong wood doon, when subjected to carbon dating, ay lumalabas sa panahon ni Noah. I am willing to lend you that BCD na nagsasabi ng ganon. Pero hindi po ako doon nagbabatay, malay mo. Kasi gusto lang nilang patunayan ng Biblia. Yung iba, nagkukwento na lang ng walang ano. Pero ako, mas gusto ko po, on the biblical point of view, na makita ng tao na hindi po dapat pagdudahan kasi si Kristo na maestrong galing sa langit, nakakaalam ng nakaraan, talagang sinabi niya, si Noah ay gumawa ng daong. Ayun po. Tungkol sa pastor namin. Kasi, ginagawa niya naman ho yung pinapangaral niyo. Nangangaral siya na kahit mag-isa, umuulan, bumabagyo, kahit walang pamasahe, may pamasahe, pumupunta ho siya sa ibang lugar na para makaligtas din ng kaluluwa. Ang tanong ko po ganito, yun po ba ay nakam na mga miyembro niya? Kasi minsan nasasabi niyo yung mga Baptist po hindi ligtas. Ay, sa palagay ko naman po, yung ginagawa niya, maganda po. Ganito po ano yun, ang masasabi niyo doon? Ganito po yun. Unang-una, hindi po nasusukat doon sa sakripisyo. Hindi ko mo nagsakripisyo, walang pera, gutom, nangaral, makakapagligtas na. Hindi po ron. Basahin ko muna po ang batayan. Gis 2:3 ng Roma. Sapagkat sila'y pinatototohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, nakita niyo po? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tanyo, meron po palang nagmamalasakit, nagtitiis, nagtitiyaga, pero hindi sakop ng katwiran. Bakit hindi sakop? Iba yung aral na iniaaral, hindi yung nasa Biblia eh. Kahit ano pang malasakit ang gawin mo, hindi naman aral ng Diyos ang pinangangaral mo, delikado po ang tao ron. Pakinggan nyo, sa 2 Pedro 3:17. Kaya nga mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng unang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung kayo'y mga ligaw sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, mga hulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Ano ba yung katiyagaan? Hindi ba yung katiyagaan talagang pagpapawis, pagpapagod, pagsisikap? Baka tiyaga ka ng tiyaga, mali naman. Mahuhulog ka rin.
Kaya hindi po nasusukat sa amount ng sakripisyo. Nasusukat po yan sa aral. 7:17 ng Juan. Kung ansino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Ayun. Saan po kikilalanin? Sa turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita ng mula sa aking sarili, baka aking tinuturo mo'y galing lang sa sarili mo, wala sa Biblia. Kahit na nga magpawis ka ng dugo, hindi ka maliligtas. Kahit kung magpawis ka ng, tinan ninyo, bigyan kayo halimbawa, merong isang tao, nagmalasakit, pero mali ang ginawa. Namatay pa Nagalit ang Diyos Pakinggan nyo kasaysayan ni Uza sa isang talata ng Ikalawang Samuel 6:6. At nang sila'y magsidating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Usa ang kaniyang kamay sa kaban ng Diyos. Bakit? At hinawakan, sapagkat ang mga baka ay nangatisod. Alam nyo naman siguro yung kaban ng tipan, yung pinaglalagyan ng 10 utos. Isang kahunho yun na gawa sa akasya na may ginto. Nandun yung mga kautusan ni Moises. Pagka yun isinusulong yung kampamento, binabiyahe yun, sakay ng mga baka sa parang isang karwahe. Natisod yung mga baka, yung kaban ng Diyos mahuhulog. Ang ginawa ni Usa, sinalo. Ano nangyari? At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban kay Usa. Tuloy. At sinaktan siya ng Diyos doon dahil sa kanyang kamalian. At dooy namatay siya sa siping ng kaban ng Diyos. Kita nyo? Kung ang paghahatulin tao, ba't naman papatayin mo Diyos? Nagmamalasakit lang naman para wag mahulog yung kaban. Mali kasi. Bakit? May batas. Ano ang batas? Basahin natin ang batas. Pakinggan nyo. Sabi po sa aklat ng Bilang sa 4:15. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuaryo at sa buong kasangkapan ng santuaryo, kailanmat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowat upang kanilang buhatin yaon. Tatapwat, huwag silang hihipo sa santuaryo, baka sila'y mamatay. Bawal humipo kahit pa sabihin mo, nagmamalasakit lang naman ako Diyos. Sinabi na sa'yo, bawal humipo, marunong ka pa sa akin. Patay ka. Hindi ba ganun na nangyari kay Usa? Hindi ho natin dapat pagbatayan yung sarili nating isip, yung sarili nating konsyensya. Hindi po batayan yan sa paglilingkod sa Diyos. Kailangan mapasang-ayon tayo dun sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi ng Diyos, wag mong hihipuin, ano ba pakialam mo kung mahulog yun? Hindi ba kaya ng Diyos na yun pasalo sa mga anghel? Naintindihan niyo po ibig sabihin? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at hindi siya tinututulan. Kung ano sinabi niya, yun ang gagawin mo. 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang iniuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Bawal mong dagdagan, bawal bawasan. Kung ano utos, siya mo lang gagawin. Pag hindi sinabi, huwag mong gagawin. Kasi pagka ginawa mo, kahit nagsakripisyo ka pa, mapapahama ka Kolosas 2. Pakinggan nyo. 2:23. Sabi po'y ganito, ang mga bagay na iyay katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa. Tingnan nyo pagsambang kusa, hindi pinipilit At sa pagpapakababa. At sa pagpapahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kahit mahirapan ka, kung wala namang kabuluhan yung pagpapakahirap mo, ba't mo naman gagawin? Kaya po, ang pagsunod sa Diyos, alam nyo, mga kapatid, ganito, huwag kayong magagalit sa akin. Godliness is an exact science. Yun pong arithmetic is an exact science. Mathematics is an exact science. Godliness is also an exact science. Hindi pwedeng kalkulahin, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Ibig sabihin nun, eksakto po yun. Kahit ano pang pagsasakripisyo ang gawin ko, pawisan man ako ng dugo, at magkamatay-matay man ako, kung labag sa ginasabi ng Diyos ang ginagawa ko, hindi ako maliligtas. Ganon din kayo. Kahit nasabihin nyo pang yung pastor nyo 40 taong nag-aayuno sa paglilingkod. Mali naman ang tinuturo. Saan kayo dadalhin? Masama po yung aral na mali.
Halimbawa, ako nangalon niya, ang aral ko tama. Si David, nangalon niya. Ang aral niya tama. Walang nadamay na napahamak. Hindi naman po nangangalo niya ang pastor namin. Hindi po ibig sabihin ko yun. Ang ibig ko po sabihin, nagpapakita ko sa inyo halimbawa, si Haring David, mangangaral po yun. Yung pong mangangaral na si David, nangalon niya. Pero basahin mo, tinuro niyang aral, puro tama. Ibig sabihin, yung aral kasi ang susundan ng tao eh. Hindi ka nga nangangalon niya, aral mo naman mali, di mapapahamak yung tao. Pero nangangalon niya ka, mapapahamak ka, yung aral mo naman tama, di maliligtas yung susunod. Ano ibig ko sabihin? Mas mabuti pa yung nagkakamali na mismo yung pastor sa sarili niya. Tama lang sana aral niya. Pero, ang banal-banal ng pastor mo, wala kang maipintas. Ang aral mali, impyerno punta mo doon pagka ganun. Dahil yung aral po ang pinag-uusapan. Ganun po yan. Akong dalawang bersong nais liwanagin na si Jesus daw po pinadala ng Diyos Ama dito sa lupa para magturo ng pagsisisi. At hindi siya pinadala ng Ama para magsabog na magdala ng kapayapaan, kundi para magdala ng kaparusahan. At yung pong isa na nabasa ko, ay sa 9 na oras ay si Jesucristo daw po ay sumigaw ng malakas at sinabi na, Eli, Eli, lama sabachthani, o Diyos Ama, bakit mo ako pinabayaan? Why did you forsaken me? Ano po ang masasabi niyo rin po sa dalawang verso na yun na medyo naging palaisipan po sa akin? Kasi ang paniniwala ko po si Jesus ay binuwis ang kanyang buhay para matubos daw ang mga makasalanan sa sala. Inyoper niya ang kanyang buhay para sa tao na mabayuba siya sa krus. Ilan po ang maitatanong ko. Duda ba kayo na si Kristo nagturo ng pagsisisi? Nagturo po siya. O ano po ang ibig niyo sabihin? Bakit ano po ang hindi niyo maliwanagan doon sa binigay niyong talata na ano sabi niyo yung sinasabi na si Kristo ay isinugo para ang tao ay tubusin sa kasalanan. Ano po ang malabo sa inyo ron, kapatid? Ang naging malabo po sa akin bakit niya sinisi ang Ama nung siya ay malapit ng malagatan ng hininga sa pagkakabayubay niya sa krus. Hindi niya po sinisisi ang Diyos doon, kapatid. Alam niyo, ganito yon. Mabuti, basahin natin yung talata, 27:46 ng Mateo. At nang malapit na ang oras na 9, ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ayan. Alam mo, kapatid, hindi naman paninisi yun, nagtatanong lang Nagtatanong lang naman siya tinan mo pagkasa naninisi, ganito sasabihin niya. Ikaw naman pinabayaan mo ako. Sana ganun. Diba? Yun ang naninisi. Pero ito, nagtatanong, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Why hast thou forsaken me? Ayun. Nagtatanong lang po, hindi po naman siya naninisi Ngayon, yung pagkatanong na yun sa Diyos, kapatid, ang sagot nun para sa atin. Yun po ang dapat nating maintindihan, kaya sinulat sa Biblia yan Ang Diyos, alam niya naman lahat ang sagot At alam niya ang lahat ng katwiran. Kaya isinulat niya sa Biblia para kung sumagot ang Diyos, maintindihan natin para sa atin yan. Alam niyo kung ano yan? Pakinggan niyo sa 2 Korinto. Ganito po ang ating mababasa sa 5:21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Nakita nyo? Yung hindi nakakilala ng kasalanan, inari niyang may sala dahil sa atin, para pala tayo matubos. Kaya siya pinabayaan ng Diyos doon sa krus.
Kung hindi siya pababayaang maghirap at mamatay doon, hindi niya tayo matutubos. Yung kanyang kamatayan ang ikatutubos natin. Kaya kahit wala siyang kasalanan, inabayaan siya ng Diyos. Alam nyo kasi ganito yan kapatid, mahabang salaysay yan. Ang mga taong matutuwid, may pangako po ang Diyos diyan sa matutuwid. Hindi niya pababayaan. Ang sabi ng Diyos, hindi kita kailanman pababayaan. Sa matutuwid po, pangako ng Diyos yan. Pakinggan nyo sa 13:5 ng Ebreo. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Yan po sabi ng Diyos, pag ang tao matuwid, hindi kita pababayaan sa anumang paraan. Siyempre, inabayaan niya si Kristo. Nagsalita si Kristo bago siya mamatay. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo kasi ni Kristo, may sagutan Diyos dyan. At pagsagot ng Diyos, para maintindihan natin kung bakit siya pinabayaan. Ano nga ang dahilan? Ba't siya pinabayaan ng Diyos? Para matubos niya tayo. Siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, inari ng Diyos na may sala dahil sa atin. Bakit dahil sa atin? Ano ang gagawin niya para sa atin? Pakinggan nyo sa Isaiah 53, ganito ating mababasa sa versikulo 4. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Yan ang sabi. Kapatid, may tatanong po ako sa inyo. May asawa po kayo, di ba? Sabi nyo. Opo. Asawa po ako ni Eleanor Mapue, Octavio. Opo. Di mo ba kayong mag-asawa nagkakaintindihan po kayo? Nagkakaintindihan po. Yan. Mula nung magligawan kayo, hanggang ngayon siguro nagkakaintindihan kayo. Yun ang hula ko. Dahil hindi kayo magkakaanak, hindi kayo nagkakaintindihan. Yan. Ngayon, may mga pagkakataon sa pakikitungo sa mga anak, mga apo, kailangan yung pagkakaintindihan natin gumana yun Kailangan gumagana yun. Halimbawa, yung ating apo na lang, wag na anak, dahil matanda na yung anak natin, yung apo na lang. Hanggang umaga, kumain ng santol. At malulok pa yung buto, mahirinan pa. Sabi nung lola, naku anak, huwag kang kumain ng santol. Umagang-umaga, sasakit ang tiyan mo. Sabi naman nung asawa, nung lola, lolo naman yon. Bakit? Nakakasakit ba ng yan ang pagkain ng santol? Ay, oo! Sasagot naman yung lola. May dialogue silang mag-asawa para maintindihan ng kanyang apo na kaya niya ipinagbabawal na kumain siya ng santol sa umagang-umaga. Baka humapdian siyan. So, nagkakaintindihan sila para matutunan ng apo yung kanilang gustong ipahayag. Di ba ganon, kapatid? Tatanungin ba ng lolo sa lola, bakit? Nakakasakit ba ng tiyan yung pagkain ng santol sa umaga? Alam naman ng lolo yun. Lolo na nga siya Dapat alam niya na yun ba't tinatanong niya sa lola sa harapan ng kanyang apo para matuto yung apo niya? Alam niyo, si Kristo't ang Ama, laging nagkakaintindihan niyo. Pero kaya nagtanong si Kristo, Diyos ko, ba't mo ko pinabayaan para tayo naman ang makaintindi kung ba't nangyari yung bagay na yon. Kaya po siya nagtanong, hindi dahil siya hindi niya alam yung kalooban ng Ama. Alam ni Kristo na talagang siya ay papatayin sa krus. Bago siya pumarito sa lupa, alam niya na lahat na mangyayari. Pero kaya siya nagtatanong, para pagsagot ng Ama, tayo naman ang makaintindi dun sa isasagot ng Ama sa atin. Kaya kung bakit ganun ang ginawa kay Kristo at pinabayaan sa krus. Dahil silang mag-ama, nagkakaintindihan sila bago pa siya pumunta sa lupa, meron na po siyang gagampan ng iniutos ng Ama Pakinggan niyo po sa Hebreo 10, versikulo 7. Nang magkagayoy, sinabi ko,
narito, ako'y pumarito, sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Yung pagparito niya pala, may nakasulat ng gagawin eh. So alam niya na, hanggang mamatay siya sa krus. Kaya nga nung mamamatay ng talaga, no, alam niyo, sabi niya, naganap na ang lahat. Consumatum est, ang sabi niya. O edi alam niya talagang mamamatay siya sa krus, ba't niya pa tinanong? Ba't mo ako pinabayaan? Kasi pagsagot ng Diyos, tayo ang dapat makaintindi nung isasagot ng Diyos. At ang sagot ng Diyos, yung walang kasalanan, inari niyang may kasalanan dahil sa atin upang matubos niya ang ating kasalanan. Yan po ang sagot ng Biblia dyan, kapatid.